reverse yun. May kaldag na. Neutral. Drive. Sera. Segunda. Low gear. So yun ang problema, shift shock tsaka kaldag ng transmission. Yun, so sabi na at wala na nga problema, wala na shift shock. Pagpalang araw, another client na naman tayo na Toyota Fortuner. So ang problema nito is shift shock at saka yung kanyang indicator light ng shifter pabago-bago at hindi tawag yan accurate, so delay. So D4D engine po ito guys, automatic transmission. So samahan nyo ako sa basic point of tutorials kung ano yung itutulong natin dito ma-address kung paano natin tirahin. Hindi ko mabidyohan step by step, malaga makuha nyo lang yung punto by punto kung paano natin ginagalaw at kinakamit yung mga parts, okay? Especially sa mga nag-DIY at mga gusto mga baguhang magmimekaniko. So ang gawin natin muna ngayon guys is check muna natin yung indicator lights ng kanyang shifter doon sa driver side. So tara, check natin guys. Okay, so start na natin. Yan. Gawin na natin guys, same procedure pa rin. So park mo yung reverse yun, may kaldag na, neutral, drive, sera, segunda, low gear, yun, segunda. Problema rin yung niya, cable. Kaya rin yan cable. Kaya kumakaldag. Hindi makable niya. Hindi lang nasa sentro. Kailangan i-check ang cable nito. Saka yung wire ng cable. Bakit gumaganyan late yung ilaw. Lakas sa kaldag, no? So napansin ko dito guys, yung kanyang shifter indicator lights delay, tapos minsan nawawala pa yung lights mismo sa kanyang drive or reverse sa kanyang third gear and second gear. So makikita nyo ngayon guys, bigla siyang magja-jump, so bigla siyang magbi-blink na nawawala yung indicator lights, then biglang tatalon-talon. So ibig sabihin na indication nito na may problema dun sa kanyang solenoid valve body. So either electrical or hindi natin alam. So sana hindi malaki ang damage kaya nagja-jump. Okay, so yun ang pinaka main issue nito, kaya kumakaldag siya. Kaya unang start ko pa lang, pag reverse ko, ang lakas na ng kaldag. So ang gagawin nito guys, walang ibang remedy nito pag ganito. Yes, kailangan mo nang mag-change oil ka muna o mag-fluid change. So bago ka mag-diagnose kung hard trouble na. Okay, kasi medyo malaki ang budget. So ang may-ari pigado rin. So medyo hindi kaya yung in-order kong budget para sa kanya. Pero remedy lang gagawin natin, at least malaman nyo kung ano yung gagawin natin. So try natin ilalim guys, check natin yung ilalim transmission. So bago ang lahat, shoutout muna sa kumikaniko si Brad Ping Pere Ramos, ang ating berador guys ng Karsing TV at ang ating buddy. Okay? Okay lang ba? Okay, good. Shoutout. So yun guys, ang gagawin natin guys, ilalim na tayo. So tatanggalin natin yung takip na transmission. Okay? So ganyan talaga yan pag mga transmission, wag agad nga magpa-suggest na overhaul. Kasi kung magpag-suggest ka ng overhaul, malay mo fluid lang pala o magawa pa ng paraan. So at least hanggat ma-remedy, gawa na ng remedy. So kaya po yung iba kasing ibang mekaniko talagang binababa agad yan lahat. So although tama man din yun, pero syempre magdidepende tayo sa budget ng may-ari, kasi kung hindi nangyari, tumatambak yung mga sasakyan sa harapan ng ating shop. So ayaw natin maging mangyari yun. Kaya at long as possible na makaya natin ma-remedyohan natin. Pero pag hindi talaga kaya, so saka tayo magpapalit ng transmission o mag-undergo ng overhaul. Okay? So let's start. Tara, let's go. Okay, so ayan guys, hindi ko na-videoan yung pagtanggal ng yung pinakatakip ng cover ng valve body ng automatic transmission. So makikita nyo dito yung kanyang
fluid, no? So kulay dark white. So ibig sabihin yung fluid na nalagay dito, mamaya pakita ko sa inyo kung ano yung magiging kalalabasan. So hindi siya ATF, kasi kung ATF to dapat dark red or dark pink, pero kung mas ano na yan is pinkish dapat ang kulay ng ATF. Okay, so makikita nyo ngayon dito guys, yung patak ng fluid is talagang tagilid. So which is hindi talaga siya akma yung fluid na nilagay, kaya nagkakaroon ng problema o pagkasira ng automatic transmission. So ang gawin natin guys, tanggalin muna natin yung filter. So ngayon, suggest ko sa inyo, maraming nag-change oil ng hindi tinatanggal ito. So karamihan sa mga mechanic, takot din silang gumalaw, especially pag hindi mo alam yung automatic transmission, dahil pag tinanggal mo yung fluid nito guys, yung filter ng automatic transmission fluid, may mga bearing kasi yan, mga ball bearing na pinaka valve, and then yung kanyang mga o-ring. So pag hindi mo kabisado yun, may posibilidad na masira or magkaroon ng problema sa loob. Okay, magkaroon ng vacuum. So kaya takot din silang gumalaw, pero kailangan talaga, para sa mga tulad sa atin na medyo may experience na talaga, so kailangan mag-change oil ka ng transmission. Kung maaari, bakasin mo na para matanggal mo yung balba, yung kanyang filter at malinisan nyo. So makikita nyo guys, kulay black talaga. Okay, dark black talaga yung yung kanyang fluid na ilagay dito. So yun ang una kong sintomas na nakita ko kung bakit iba yung andar ng engine nya. Tsaka nagkakaroon ng ship shock, yung problema ng makina. Okay, so yun talaga yung nagiging main issue nito, yung problema ng kanyang engine, ng kanyang transmission. So makikita nyo ngayon, tatlo lang yung solenoid valve nito. So chinek na rin natin yung wiring nito, okay pa naman, wala problema. So nagkakaroon ng problema mismo doon sa kanyang solenoid valve sa mismong loob. So check natin guys. So okay naman yung kanyang valve body, na double check natin. So yung wiring wala namang problema, and then yung kanyang dalawang wire lang naman to. Tatlo, isa, dalawa, tatlo. So yung tatlo yung solenoid, ayan. Tapos yung isang solenoid mismo yung sa piston, nasa built-in naman siya, so kailangan mo siya ibaba. Ito naman yung kanyang sa shifter naman ito, sa may valve shifter naman ito. Ayan, naglalaro yung either drive or 4th gear, 5th gear, ito sa automatic na yan. So ngayon gagawin natin, dilinisan na natin yung filter, kasi nga yung problema, yung nailagay na fluid is CVT fluid, so which is hindi dapat yun automatic transmission fluid na ATF. So yun po yung naging cause kung bakit nagkaroon ng problema. Sana hindi na damage yung kanyang lining, kaya kung ma-damage yung lining, medyo talagang matatanggal at ma-overhaul ito. So yun po yung mga basic pointers, tutorials kung bakit kailangan mag-ingat po talaga sa mga ganitong cases na transmission, dahil pag nagkamali kayo ng lagay, sigurado masakit yung ulo, dahil kailangan mo na siyang i-overhaul kung ang lining masira. So okay, so check natin guys yung system dyan sa kanyang filter, kung okay ka ba. Let's go. Mura magkuha ni boss kaning oil sa engine gibutang ani? Ayan o. So yung fluid na nalagay nila iba. Ayan o, tingnan mo yung bara. So ibig sabihin yung fluid na nailagay dito guys, hindi talaga sa kanya. Okay, makita mo yung hindi siya ATF ang nailagay. So iba talaga yung nalagay, kaya naglo-low power. So kita mo naman yan, yung kulay ng parang fluid siya na langis. Para siyang langis yung nailagay. So iba talaga yung fluid niya. Kaya sa mga nag-DIY, so kailangan alam nyo talaga yung fluid na inilalagay nyo. Kailangan meron kayong background o talaga nag-research kayo bago nyo ibuhos, kasi ito DIY lang ginawa ng may-ari. Siya lang ang nagtira. Hindi siguro, nagtanong siguro siya sa ibang mekaniko, pero ang nangyari yun nga, mali yung pagkalagay ng fluid. CVT ang nailagay na parang hindi ko maintindihan kung bakit kulay black siya. Para siyang oil, parang oil ordinary na hindi ko maintindihan guys. Yan, kita nyo ba nagbara na mismo yung mga sa ilalim. Yan, nagbara na. So talagang may problema. Okay, so sige, linisin muna natin, tapos pati yung ilalim dilinisan natin para sure talaga na matanggal yung dumi. Sige, ito tutorials kung ano yung gagawin. So kailangan talaga tanggalin yung ito. Maraming nagsabi sa akin, ba't hindi pa pala ng filter? Washable naman yan. So depende naman sa iyo kung babalik mo o hindi, pero para sa akin pwede pa naman siyang gamitin.
kasi washable naman to. Okay lang kasi bibili ka mahal, so practical na lang, may-ari din na magdidesisyon kung ano dapat gawin. Okay, so yan. Tapos ito pa, tingnan mo yung ano, yung kapal ng dumi, magnet. So sobrang dami na ng bakal niyan. Ito rin, ayan o, kita mo yan, ito rin. So, ibig sabihin yung bakal niya sana puno na siya ng dumi. Dikit gini siya. Ayan o, bakal talaga. Hindi bakal yan, ano yung magnet. Ayan. So yan ang nagiging problema. Okay, so yan yung problema, bakal talaga. Yan, ganun din. Iya po sa natin yung kuhan. Yan ang problema. Pinawaro tapak ko dato. Simutit lagi yan para wala nang ano, para malinis na. Okay, so after natin na malinisan yun guys, pakita ko sa inyo yung washable ATF fluid filter. So chine-check ko na muna dito yung sistema sa ilalim dahil maglalagay na kami ng gasket oil, and then dire-diretso tayo guys, kabit na natin yung buong system para maramdaman din kung okay na ba yung tira natin. So ayan na guys, malinis na yung tira natin, pogi na siya kasi pogi na ni Remil. So ayan yung mga magnet, so malinis na rin, ikakabit na lang din yan. So sa mga nagbaba sa akin about sa ano, ayan o, so, diba, washable, so hahanginan pa yan para totally matanggal talaga yung ano. Okay, so dito naman tayo, ayan, magkakapit na tayo ng ano, sealant, gasket oil. Ayan, para ito yung nakapit doon. Okay, so ayan, nakapit na natin yung filter. Magkitawalan sa agad. Magkitawalan ay hukang okay na. Ayan, bigyan na natin ng gasket oil. Shout out sa mga follower subscriber ng Tagang Balongon. Shout out kay Wawi na busy na fix. Anong daw kay Wadre? Wadre, nakita ko sa dito. Okay. Okay, so check na natin yung ilalim. So far okay naman yung pagkakabit at wala na siyang dapat mang ilagay. So ang gawin natin is maglalagay na kami ng ATF fluid. So inuulit ko kanina, CVT po yung nailagay, hindi ATF. So kaya nagka-problema yung transmission. So double check na po yan. Ang gagawin natin na maglalagay na tayo ng fluid. So ang fluid naman po is depende naman sa may-ari, basta fully synthetic. Pag mga ganito transmission, Shell, okay lang na brand yan kahit anong klase, basta synthetic talaga. And then after that yun guys, papadali natin yung makina, pakiramdaman natin kung ano yung babalik ko ba yung shift shock at yung kanyang tatawag na yung indicator lights kung magbabago ba o same pa rin yung ano, system, kasi nga maraming metal na sira doon sa loob. So sana makarecover siya. So kung makarecover siya, di panalo na. So magagamit pa ng may-ari, kasi ang suggestion ko nga is i-overhaul talaga yon. Pero yung may-ari pigado or kumaga malaki lang gagastusin, so hindi siya nakapag-prepare. So sige, check natin guys para makita natin kung anong lalabas. Tara. So ayan guys, low gear, second, third, drive, and then neutral, and then reverse.
dead park. So sa procedure pa rin hanggang malagyan yung kanyang buong valve body. Okay, malagyan ng fluid. So medyo umokay na yung kanyang shifter. Kanina nagloko yung shifter guys, dahil nga barado yung kanyang solenoid valve. Yun po yung naging problema nito, yung solenoid valve barado, kaya yung shifter nagloloko. So ayan, medyo umokay na yung ano niya, shifter niya. Recover ng shifter niya, oh. No, hindi na nag ano Ang yung shifter niya ito, di ba kaya nawawala ilaw? Ayun, medyo umokay na, ano. Oh. Segunda, tercera. Umokay na siya. Oh. Kaya nawawala, di ba? So nandyan yung problema. Yun. pwede mo na So, okay, so yun lang guys, maraming salamat sa inyo sa walang sawang suporta sa ating YouTube channel, Carsling TV. So okay, nagpapasalamat ang buong puso sa inyo lahat, sa mga bagong mekaniko, sa mga DIY, DIY at sa mga gusto mag-mekaniko, sa mga unit owner at sa lahat ng mga sumusupport sa ating YouTube channel. So comment lang kayo sa mga tanong, hindi ko man ma-replyan lahat, pero sisikapin natin na ma-replyan ko lahat ng mga tanong nyo, ano yung possible at pwede may ibigay na advice. Counterpart, may ibahagi ko yung aking panaman sa ating munting yung shifter niya ito, di ba kaya nawawala ilaw sa inyong lahat. So please subscribe to your channel, share my video guys, bye bye and God bless. Okay na siya. Kaya nawawala, di ba?